Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pangulong Bongbong Marcos kinontra ang pahayag ng China na Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na parehong kasama ni PBBM sa Czech Republic, ipinakitang wala silang iringan kaugnay sa charter change. Pastor Apollo Kibuloy nagmatigas na hindi haharap sa pagdinig ng Senado. Senator Risa Ontiveros hihilingin kay Senate President Mig Zubiri na aprobahan na ang arrest warrant laban sa pastor. Kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills hindi raw basta-basta mapapademolish ayon sa DENR. Pagbabalik sa boxing ring ng pambansang kabaho na si Manny Pacquiao laban sa British boxer na si Conor Benn, posibleng mangyari ngayong taon. At mga kinakikiligang love team gaya ng Don Bell, Noreen at Katie Lex, rumampa sa Star Magical Prom 2024. Kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ng China na ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Giit ni PBBM, hindi naman tayo ang nagsimula ng sigalot. At live mula sa Prague, Czech Republic, nasa frontline balitang yan, Maricel Halili. Mase, paano nabanggit ni Pangulong Marcos ang issue sa China sa ikalawang araw ng kanyang state visit yan? Bok, may kagaya nga ng nabanggit ninyo, muli na namang nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pinakahuling pahayag ng China tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Sinabi niya yan sa katatapos lamang na press conference kasama ang Philippine media. Sa press conference kasama ang Philippine media, kinontra ni Pangulong Marcos ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na dapat nang tigilan ng Pilipinas ang paggamit ng issue sa South China Sea para palalain pa ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, masyado siyang abala sa pamamalakad ng bansa kaya hindi niya alam ang mga sinasabi ni Wenbin. We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines, so I don't know what they are referring to. Tinawanan lang din ni Pangulong Marcos ang tanong tungkol sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ay matapos mabanggit ng China National Offshore Oil Corporation na may tinatayang 100 million toneladang langis sa West Philippine Sea. Well, look, once again, the sovereignty and the sovereign rights in our territorial jurisdiction remains a key in all of these talks, and we cannot at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. Ang sigurado, ipinupursige raw ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng free trade agreement kasama ang European Union. Makakatulong daw ito para makahikayat pa ng investors. Sa huling araw ng state visit dito ni PBBM, napag-usapan na magiging partner ng Pilipinas ang Czech Republic sa larangan ng agrikultura. Katunayan, pupunta sa susunod na linggo sa Pilipinas sa mga kinatawan ng Ministry of Agriculture ng Czech Republic para makatulong sa food security ng bansa. They have an avian flu vaccine. They're coming close to developing a swine flu vaccine. So, yun ang tinitignan natin. Not only will we procure kung sakali, but hopefully we'll produce it locally. Habang nandito sa Prague, kapansin-pansin din ang pagsasama ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang naging usap-usapan ng tensyon sa dalawang leader ng bansa dahil sa issue ng People's Initiative para sa charter change.
Ayon kina Zubiri at Romualdez, okay silang dalawa. Nagpakuha pa sila ng picture sa media habang nagkakamay. Natanong naman si Zubiri sa estado ng resolution of both houses number 6 sa Senado na nagsusulong ng economic provisions sa saligang batas. There are certain senators that feel that the charter does not need amendments, and that's why we need more time to convince them. I don't want to put this out in plenary. I'm not comfortable with the numbers. We have to make sure that we convince our colleagues on this issue. Kamakailan lang nang lumusot sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang kanilang bersyon ng economic chacha. Bokmean kanina ay dumalo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa isang business forum kung saan sinaksihan niya ang paglagda sa 3 kasunduan na may kinalaman sa semiconductor, electronics, IT at business process management. Maya-maya, sasamahan natin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa Filipino community dito sa Prague bago siya tumulak pabalik ng Maynila. Inaasahan na naririyan na siya sa Pilipinas bukas ng hapon. Bokmean? Maraming salamat, Maricel Halilit. Nagsagawa ng malakihang live fire exercise ang Philippine Army sa Capas Tarlac. Sumentro ito sa pagdedepensa sa ating mga teritoryo laban sa mga banta mula sa ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na pag-atake mula sa mga nakahilerang Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS. Aakalain mong nasa tunay na labanan. Bahagi ito ng Combined Arms Training ng Philippine Army na tinawag nilang Katihan Exercise. Ginanap yan sa Capas Tarlac kung saan halos 5,000 sundalo ang dumalo. Ang senaryo, kailangang depensahan ang militar ng lugar na kunwaring tinatangkang sakupin ng mga dayuhan. Sinusubukan ngayon ng Philippine Army yung ilan sa kanilang mga bagong ATMOS howitzer units para itong mga kanyo na nakalagay sa truck at kayang tamaan yung target kahit pa nasa mahigit 40 kilometro yung layo nito. Ito ang kauna-unahan at pinakamalaking military drill ng Philippine Army. Isinabay ito sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim nito, mas itutukuran ng militar ang external defense o ang pagdepensa ng teritoryo laban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Not necessarily show of force. Kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability, which is to fight wars, to fight battles, doon sa tinatawag nating territorial defense mode. Pero sa gitna ng live fire exercise, may mga pagkakataong nag-jam o hindi pumutok ang ilang ATMOS howitzer units. Naayos naman yan kalaunan, pero dapat lang daw na mas maging bihasa pa ang mga sundalo sa paggamit ng makabagong armas. Yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high value targets. Say for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop, para at the first instance, ma-neutralize agad, ma-incapacitate agad itong mga vital capabilities ng mga mananakop na ito. Pinagtuunan din ng pansin ang pagsasanay sa kakayahan ng Army na mag-deploy ng malakihang pwersa. Higit 5 dekada rin kasing natenga sa mga bundok ang mga sundalo para labanan ng mga rebeldeng komunista at teroristang grupo. Nilinaw naman ng Philippine Army na hindi nakatuon sa kahit na anong bansa o sitwasyon sa rehiyon ang ginagawang military drill. Layon lang daw nitong mapalakas ang kanilang hanay at mas maprotektahan ang ating mga teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa susunod na linggo na ang nakatakdang pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa Lunes, March 18 hanggang March 19 ang ikalawang pagbisita sa bansa ni Blinken. Habang nasa Pilipinas, magkakaroon siya ng pulong kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakatakda nilang talakayin ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at ng Amerika, partikular sa sektor ng pamumuhunan at pambansang seguridad. Nakatakda rin makipagpulong si Blinken kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakasama rin nila sa hiwalay na pagpupulong si Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa para pag-usapan naman ang kooperasyon ng tatlong bansa. Nanindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya sisipot sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Narito ang report.
Hindi pa rin daw sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Yan ang sagot ng pastor sa show cause order na inilabas ng Senado. Sa compliance letter, iginiit ng kampo ni Kibuloy na incriminatory o masyado raw dinidiin ang pastor sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa mga alegasyong pang-aabuso ng pastor sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Kibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Mayroon namang hanggang hating gabi si Kibuloy para makipag-ugnayan sa House Committee on Legislative Franchises. Kaugnay naman yan ang pag-cite in contempt sa kanya ng Kamara dahil din sa hindi pagsipot sa hearing ng komite tungkol sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Kung hindi makikipag-ugnayan, mapipilitan ang Kamara na maglabas ng detainment order laban sa pastor. Kahapon nga, ipinakita na ang magiging detention facility ni Kibuloy. Muli namang bumuelta sa Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros sa mga pahayag ng kampo ni Pastor. Paliwanag ni Hontiveros, paano magiging guilty si Kibuloy? Hindi naman hukom ang Senado. Dagdag pa niya, magpakita na lang si Kibuloy at tigilan na ang drama. Pero dahil nagmamatigas pa rin, hihilingin na raw ni Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na aprobahan na ang arrest order laban sa pastor. Pagtitiyak naman ni Hontiveros, ikukulong ang pastor dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Una nang sinabi ng Philippine National Police na nakahanda silang ipatupad ang arrest order laban kay Kibuloy sakaling ilabas na ito. May nakaamba namang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas o bumaba ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, may asang tapyas na 20 hanggang 40 sentimo. Habang ang kerosene, maaaring walang maging paggalaw sa presyo o bumaba ng 10 sentimo. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ang tumataas na produksyon ng petrolyo sa Amerika. Dulutin daw ito ng pagtaas ng demand sa langis sa Amerika at sa India at ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries sa Russia. Susunod, imbestigasyon ng Kamara sa tinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Gugulong na sa susunod na linggo. Dredging o paghukay sa ilalim ng dagat sa San Felipe, Zambales, itinigil muna dahil sa perwisyo nito sa kalikasan at kabuhayan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Hindi raw basta-basta ma-demolish ang viral resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Pribadong lupa raw ito bago pa man ideklarang isang protected area. Nasa frontline ng balitang yan si John Arawa. Hindi lang tigil operasyon ang poproblemahin ng kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Mahaharap din sila sa patong-patong na kaso. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bukod sa pag-ooperate ng walang Environmental Compliance Certificate, may iba pang posibleng paglabag ang naturang resort. Kabilang dyan ang pagtatapo ng tubig ng walang Waterways Discharge Permit, pagtatayo ng deep well nang walang permiso sa National Water Resources Board at iba pa. Posibleng 1 hanggang 5 milyong piso raw ang multa at pwede ring makulong ang namamahala sa resort ng 6 hanggang 12 taon. Nang matanong naman ang DENR kung may posibilidad pang magbukas muli ang resort, sagot lang ng ahensya. Right now, we are not actually able to determine whether we can have them open again. We are reviewing the range of violations, no? Because apart from not having an ECC, there are other possible violations. Hindi rin daw agad mapademolish ang resort dahil pribadong lote ito bago pa man ideklarang protected area ang Chocolate Hills. Pagdating po sa demolition, kailangan pag-aralan. Kasi hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Ang Bohol Provincial Government ibinato ang sisi sa DENR. I was
So, embarrassed na nag-operate pala sila na walang ECC. So, mayroong negligence yung DNR dito. Napabayaan. The damage that has been done. Sa panayam naman ng Radyo 5 sa Sagbayan LGU, nakakuha ang Captain's Peak ng clearance mula sa Protected Area Management Board ng DENR. Ito raw ang ginamit sa pag-apply ng permit. Yung PAMBI resolution will serve as a clearance for them and for us to issue. Dahil sa nangyari, bubuo na ang probinsya ng Review and Development Committee na tututok sa mga magtatayo ng mga resort sa probinsya. Gagawa raw ang Bohol ng malinaw na ordinansa para siguruhing mapapangalagaan ang Chocolate Hills. Sa susunod na linggo, gugulong ang investigasyon ng Kamara sa isyu. Si House Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo sinisi ang Protected Area Management Board at LGU sa pagbibigay ng permit sa resort. Kahit titulado po yan, the law is the law. Meron din ho tayong mga batas. Di po ba, pag ikaw ay may-ari ng lupa, okay, granting, may mga punong kahoy ka, nasa gabal. Kailangan mo pa muna magpaalam sa DNR. Pero giit ni Tulfo, hindi ang resort owner ang may kasalanan. Ang sisi po dito, ma'am, hindi po sa resort. Ang sisi po dito, yung mga LGU, yung gobyerno, yung PAMB at saka DNR for allowing, kasi susunod naman yan. Magkakaroon din ng hiwalay na pagdinig ang Senado. Ayon kay Senate Committee on Tourism Chairman Nancy Binay, hindi maibabalik ng temporary closure sa resort ang pinsalang dinulot nito sa kalikasan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pinasara na po ng DNR ang Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills sa Bohol at pinatitingnan na rin daw ang ibang resorts na nandun sa probinsyang yun. Yan po ay dahil wala naman palang Environmental Clearance Certificate or ECC ang Captain's Peak mula po sa DNR. Pero may ilang mga tanong pa rin na hindi ganun kalinaw sa press conference kanina ng DNR. Unang-una, binigyan nga ba ng permit ng lokal na Protected Area Management Board or PAMBI ang Captain's Peak Resort? Yan po kasi ang ginigit ngayon ng may-ari ng resort. Importante po yan dahil ang Protected Area Management Board o PAMBI ay ang ahensya ng DENR na siya mismo nangangalaga at nagbabantay dun sa mismong protected area gaya po ng Chocolate Hills. Sa ilalim po kasi ng National Integrated Protected Areas Act o yung NIPAS Law, ang PAMBI ang pangunahing ahensya na may control sa lahat po ng protected areas gaya na lang po ng Chocolate Hills. Kasama dyan ang management, planning, policy making at ang approval ng mga land use and development sa isang protected area. Kumbaga, sa isang protected area, ang PAMBI ang nagdidikta ng patakaran. At bawat protected area, may kanya-kanyang mga PAMBI. Kung ganon, sino ang mga miyembro ng PAMBI? Marami po sa kanila ay mga lokal din na opisyal. Ang chairman ng PAMBI, ang regional director ng DNR at ang ibang miyembro, narin po yung gobernador, ang lokal na congressman at kung may senador na taga roon, ang lahat po ng mga mayor na nakakasakop sa protected area at lahat po ng mga barangay captain na nakakasakop din dun po sa lugar na yun. Ang lohika po rito, wala na sigurong ibang mas gugustuhin alagaan ang lugar kaysa sa mga lokal na residente at mga opisyal. Yun lang, meron din pong kabalintunaan dyan dahil ang mga lokal na opisyal din ay naatasang palaguin ang ekonomiya ng kanilang mga lugar. Halimbawa po, sa kaso po ng Captain's Peak, nabigyan na ito ng lokal na permit ng munisipyo ng Sagbayan kahit wala po itong ECC mula sa DENR. Kasama rin sa PAMBI ay ang mga regional director ng Department of Agriculture, NEDA, DOST, PNP at ang DND. At yung mga kinatawa ng mga NGO, academe at private sector. Sa ilalim naman po ng PAMBI ay ang PAMO, ang Protected Area Management Office na pinangungunahan po ng isang superintendent. Siya naman po ang nagsisilbing bastonero doon sa protected area. Ngayon, ayon po sa NIPAS Law, mahigpit ang mga patakaran sa mga protected areas. Sa Section 20, kasama sa mga pinagbabawal ang pagtayo ng anumang estruktura kahit man lang bakod sa isang protected area kung walang permit mula po sa PAMBI. Kaya po importante kung meron o wala.
Kung may paglabag po dyan, maaaring patawan ng parusa ng 1 hanggang 5 million pesos at pagkakulong ng hanggang 12 taon. Sa Section 12 naman ng batas, kailangan ang ECC, yung Environmental Clearance Certificate mula po sa DENR. At bago makapag-issue ng ECC ang DENR, kailangan mo nang may approval mula sa PAMBI. Ngayon, ayon sa mga may-ari ng Captain's Peak, meron daw naman silang titulo sa lupa at nabigyan na rin sila daw ng permit ng PAMBI. Ngayon, yung question po tungkol sa PAMBI ay hindi pa po malinaw. Pero pagdating sa karapatan ng pag-aari, meron pong provision dyan ang nasabing batas. Sa Section 22 ng NIPAS Law, kinikilala pa rin ang private property sa isang protected area. Pero hindi pa rin maaring labagin ng may-ari ng lupa ang mga probisyon ng NIPAS Law tungkol sa pagkuha ng mga kinaukulang mga permit. Halimbawa, sa PAMBI. Kung gayon, maaari bang patalsikin ng DENR ang isang nagmamay-ari ng lupa sa isang protected area? Sa Section 20 po ng batas, hindi po ganun kadali yan. Kailangan pa ng court order para po gawin yan. Pwede lamang laktawan ng isang court order sa kaso po ng isang emergency kung saan may direktang banta sa buhay ng tao o sa isang species sa protected area na yan. Ipinatigil muna ang paghukay sa ilalim ng dagat ng San Felipe, Zambales kasunod ng mga reklamo ng mga residente doon. Pero giit ng gobernador ng probinsya, legal ang isinasagawang dredging. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa eksklusibong aerial video nakuha ng News 5 nitong March 8 sa dagat ng San Felipe, Zambales, makikita ang aabot sa 15 Chinese dredging vessels. Nang balikan namin ito ngayong araw, ganito na ang itsura. Wala na ang mga barko. Simula kahapon, iniutos si Zambales Governor Hermogenes Ebdane na itigil muna ang dredging operations o ang pagbubungkal sa ilalim ng dagat. Kasunod yan ng reklamo ng mga residente at mangingisda sa epekto ng dredging. 2019 pa ito sinimulan sa ilalim ng River Restoration Project ng DENR. Magmula noon, perwisyo lang daw ang idinulot nito sa mga residente. Nabulabog ang mga isda kaya lumipat sa ibang parte ng dagat at naging matumal ang huli. Kaming mangingisda, yan isda lang po ang pinangahanap buhay namin dito. Ayan na tag-ulan. Saan po kami kukuha ng pagkain namin kung wala naman ng isda? At saka itong pinsala na ginawa po nila dito sa amin, sana naman ngayon bigyan nila ng protekta. Itong yung hinukay nila dyan. Nakakasira rin daw ng kalikasan ang ibinubugang usok ng mga barko. Dumami rin daw ang mga basura. Hinana ng non-government organization na Zambales Ecological Network. Nakikinabang umano sa proyekto si Governor Ebdane. Dinadala raw sa Manila Bay Reclamation Project ang mga buhanging nakukuha sa San Felipe. Mayroon pong contractors dito. Ang China Harbor ay kinontrata lamang ng contractor ni Governor Ebdane. So ang tingin po namin, everything is orchestrated, gave it to the DENR, but they are collecting monitoring fees, they are collecting environment protection and enhancement fees, they're also collecting anchorage fees, and they're collecting excise tax. So napakaraming pera po niyan. That's about billions. Itinanggi naman niya ni Governor Ebdane, wala raw kinalaman ang probinsya sa kontraktor na kumuha sa Chinese vessels. Sila ang tanungin nyo, hindi ako. Kasi hindi naman ako ang dyan. Kami, I am just happy that these reclamation owners requested makakuha sila ito. I did not contract them. Wala kaming transaction nitong mga ito. May papakita siyang papeles, nagbayad na sila. Giit pa ng gobernador, legal ang naturang proyekto. All of the proceeds na manggagaling doon sa pinag-aralan will go to the province, to our people, not to our pocket. Kaya kung compare nyo yung mga na kukolekta ngayon sa kanon, ay malayo-malayo naman. Natanong din ng DENR kung may kaukulang permit ba ang naturang operasyon. Ang sagot lang nila, we'll have to verify the particular operations that you're referring to.
Personal ding nagpunta kanina sa San Felipe si Senator Jinggoy Estrada na naghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang dredging activities. This is a major cause of concern. Hindi ko alam kung bakit sila nagdi-dredge. Hindi ko alam kung saan nila dinadala yung ano. Kung malaman natin kung sino yung kumpanya na nagmamayari nitong mga barkong to, siguro we can invite them to the inquiry. Ipatatawag din daw ng senador ang kontraktor ng Chinese dredging vessel at pribadong kumpanya na bumibili ng buhangin. Nangako naman si Governor Ebdane na ipakikita nila ang mga kontrata at kung ano ang nilalaman ng proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa pool sa video, sundalong Israeli patay matapos pagsasaksakin sa isang coffee shop. At silipin ang magical prom na mga kinakikiligang love team ngayon. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sinimulan ng ibiyahe ngayong gabi ang tunnel boring machine ng Metro Manila Subway Project. Mula sa port area sa Maynila, inililipat na ang tunnel boring machine patungong Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kaya inaabisuhan ang mga motorista na pagandaan ang matinding traffic sa Road 10 na tutuloy sa C3 Road papuntang 5th Avenue. Apektado rin hanggang sa G. Araneta, E. Rodriguez, Gilmore Avenue at Bonnie Serrano Avenue. Posibleng abutin hanggang alas 4 ng madaling araw ang pagbiyahe sa dambuhalang makina. Mauulit din ito bukas ng alas 9 ng gabi hanggang Linggo ng alas 4 ng madaling araw. May panawagan naman ang DOTR sa mga motoristang maaapektuhan ng matinding traffic. Hingi lang po kami ng cooperation po sa mga dumadaan po dun sa mga affected po na roads na dadaanan din po ng aming tunnel boring machine. Panandalian lang po itong abala, pero malaki po yung magiging tulong po nito para po sa atin sa future. Mali ang listahan, kaya po binawi ng Ombudsman ng suspensyon sa 23 NFA officials na dawit daw sa manamalyang pagbebenta ng bigas. Pero kahit inalis na ang suspensyon, hindi raw ibig sabihin nito na absuelto na sa reklamo ang mga opisyal habang gumugulong ang imbestigasyon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, questionabling ipinasang listahan ng Department of Agriculture kung saan nasama pa ang mga pangalan ng opisyal na nakalib, retirado o kaya'y patay na. Git naman ng DA, hindi galing sa kanila ang listahan kundi sa NFA. Pagpapaliwanagin daw nila ang NFA tungkol dito. And dahil nga very urgent yung situation na hinihingi na ng listahan ng Ombudsman, so ibinigay agad ng DA knowing na maayos yung listahan na na-provide earlier ng NFA. Sabi ni Secretary, kailangan niya ring malaman yung katotohanan dito, bakit mali yung naibigay na listahan ng NFA sa DA. Patay ang isang sundalong Israeli matapos siyang saksakin sa loob ng isang coffee shop. Sa kuha ng CCTV, makikitang nilapitan ng lalaking nakaitim ang sundalo. Maya-maya, inundayan na ng saksak ang sundalo. Pumalag ang biktima at pareho silang bumagsak ng suspect sa sahig. Isang customer na rin ang tumulong at pinigilang makabangon ang nanaksak. Hanggang sa naglabasan ng baril ang sundalo at pinaputukan niya ang suspect. Dead on the spot ang nanaksak. Dinala sa ospital ang sugatang sundalo pero binawian din siya ng buhay. Living in their fairy tale ang peg ng mga love team sa Star Magical Prom. Sino kaya ang nanalong prom king at queen? Alamin natin sa report ni MJ Marfori. It's giving magical and royalty vibes. Agaw pansin na naman sina Can't Buy Me Love stars Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa Star Magical Prom kagabi. Inspired by Beauty and the Beast ang kanilang outfit. Nagpaka-handsome Prince Charming si Donnie habang looking radiant naman si Belle in her yellow Belle Disney gown. Ito naman ang dalawa pang OA. Bida rin ng Can't Buy Me Love, ang Snow Reed.
Hindi rin nagpakabog sa kanilang glamorous entrance sina Anthony Jennings at Maris Racal. May special shoutout pa sila sa kanilang fans. Kinanta naman ng isa pang love team na sina Francine Diaz at Seth Fedelin o Franceth ang awitin nilang Tunay. Real-life Cinderella ang peg ni Francine habang inspired by Elvis Presley ang look ni Seth. Present din ang Gen Z stars ng Zoomers na sina Harvey Bautista at Chris Taa. At ang highlight ng gabi, kinurunahang prom king and queen sina Pira-Pirasong Paraiso stars Katie Estrada at Alexa Ilacad. Mismo ang dating Star Magic prom king and queen na Don Bell ang nagpasa ng corona sa kanila. Samantala, may bagong sweet message naman si Batangas Vice Governor Mark Leviste kay Queen of All Media Chris Aquino. Sa isang panayam, sinabi ni Leviste na hindi pa rin niya nakakalimutan si Chris kahit busy siya ngayon sa Batangas. I miss you and I always pray for you and I love you. Alam mo yan. Last November lang nang kumpirmahin ni Chris na nag-break sila ng vice-gobernador. Pero usap-usapang nagkabalikan ulit sila. May panawagan naman si Vice Governor Leviste sa mga nagmamahal kay Chris. Her condition is critical. Pero sa awa ng Diyos, nairaraos. So sa lahat ng sumusubaybay kay Chris, sa lahat ng ating mga kababayan, please continue to pray for Chris. Nasa Amerika ngayon si Chris para magpagamot sa kanyang mga autoimmune disease. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, tennis competition sa California sa Amerika natigil dahil sa dami ng mga bubuyog. At K-pop superstars Lisa at Mingyu trending dahil sa cute moments nila sa isang fashion event sa South Korea. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Abiso po sa mga pasahero, walang biyahe ang MRT at LRT2 sa Semana Santa. Sarado ang MRT simula March 28, Huwebes Santo hanggang March 31, Linggo ng Pagkabuhay. Itatapat dyan ang maintenance sa riles at mga bagon ng tren. Wala ring biyahe ang LRT2 sa parehong mga petsa. Sa April 1, magbabalik ang operasyon ng LRT2 at MRT. Posibleng matuloy ang laban ni na People's Champ Manny Pacquiao at British boxer na si Conor Benn ngayong taon. Ayon po yan mismo sa advisor ni Pacquiao na si Sean Gibbons. Posibleng sa June or September daw mangyari ang kanilang bakbakan. Ayon pa kay Gibbons, nakikipagnegosasyon na ang parehong kampo. Malaki rin daw ang interes ng Saudi Arabia na doon gawin ang boxing match. Nauna nagkita sina Pacquiao at Benn sa laban ni na Anthony Joshua at Francis Ngannou. Pambihirang moment ang pagkikita ni na Blackpink Lisa at 17 Mingyu sa isang fashion event sa South Korea. Ikinatuwa yan ng K-pop fans. Yan at iba pa sa report ni Laila Panglinan. Pack! Ganun! Stunning and elegant nang rumampa si Blackpink member Lisa sa isang fashion event kagabi sa South Korea. Pero ang mas napansin ng fans, ang moment nila together ni 17 member Mingyu. Todo pose ang dalawa sa kuhang ito. Face card ang labanan. Trending din ang isa pang video na ito na tila nagpapakyut si Lisa. Si Mingyu, napatitig na lang. Sana all. Present din sa event si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na may picture pa kasama sina Lisa at Mingyu. Nakasama rin ni Pia ang isa pang Pinay na si President Nadine Lustre. Released na ang bagong single ni BTS member V na Friends. Full English ang kanta na tungkol sa pagiging more than just a friend. Grabe ang acting skills dyan ni V.
mula sa pagiging single hanggang sa pagiging in a relationship. Last December lang nang pumasok sa military si V, pero ramdam pa rin ng Army fans ang kanyang pagmamahal. Mapapakinggan na ang Friends sa mga music streaming site. May power collab naman ang American singer na si Jennifer Lopez at ang K-pop girl group na G-Idol. Yan ang remix version ni J-Lo na This Time Around. Ngayong araw lang yan inilabas. Pero nag-trending agad ang kanilang collab. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Agaw eksena mga bubuyog sa isang tennis game sa California sa Amerika. Sa sobrang dami, parang kinuyog na mga bubuyog ang stadium. Magsa-serve sana ang isang player nang umatake ang mga bubuyog at dahil sa panic, pumasok ng locker room ang mga players. Natakpan na rin ng mga bubuyog ang screen ng kamera. Kinuyog din ng mga bubuyog ang mga manonood. Pansamantalang sinuspindi ang game at wala pang anunsyo kung kailan ito matutuloy. Wala namang detalye kung bakit dumagsa ang mga bubuyog sa naturang stadium. Ang galing ng producers natin, no? From BTS B, napunta sa B. Totoong B. Yan yung bago. Hindi na ganon. Tutulan tayo tonight. Titong-tito. Sorry, biyernes na eh. Yan po ang 35 minutos pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.